Introduction pa lang yun eh. Para ma-memorize din namin siya. Okay. So, first procedure. Ano ba yung preparation of all the materials that you will be needing for the sterilization of feeding bottles. So for tomorrow also and on Friday for your demonstration, while you are demonstrating, habang ginagawa mo yung procedure, you are also explaining kung ano yung nandyan. Sabihin nyo lahat. Kung pwede nyong dagdagan nyo. Huwag lang kukulang. Okay? Okay, so first procedure is the preparation of all the materials that you will be needing. Why do you have to prepare the materials first? Wala bang rationale dyan? Nakasulat? Bakit no? Palagay nyo, bakit mo kailangan prepare lahat ng gagamitin? Para continue na po yung... Continue, no? So, para save yung time mo and energy. Yung hindi ka pabalik-balik in order to get the equipments or materials. So, what are the equipments and materials needed na nakasulat dyan? Sterilizer. Ito po yung... Okay, by the way, may mga bagong sterilizer ngayon. Diba? Yes. Yung mga dekoryente. Yes, sir. Diba? So, ito... Sinaunang panahon. Pwede na rin. Bagong bili. Okay, so... Yung mga ginagamit nila kasi ngayon, meron ng sinasaksak na, and then lalagyan mo ng water, mag-generate lang siya ng steam. Okay. Not like this one. Kumbaga manual to. Okay. What else aside from the sterilizer? Oh, by the way, do not call this as sterilization, no? Sa yung iba. In-identify nila. Sterilization. Sterilizer. Ano pa? Tong. Ano ba yung tong? So yung ipet. Okay, meron pa yan tayo. Wala. So, tong. O, ano pa yung kakailanganin? Calibrated feeding bottles. O, bakit tinawag siyang calibrated feeding bottles? May measure. May measurement, no? Nandito kasi nakalagay kung ilan yung volume ng gatas na titimplahin mo. Depende doon sa requirement ng bata. Okay, so yun yung calibration na tinatawag. Yung mga measurement niya. So calibrated, ito yung feeding bottle. And merong mga parts yung feeding bottle natin. So this is the feeding bottle per se. Ito yon, yung bote lang. Ito yon. Then ito yung cap or cover. Ito yung nipple. How about this one? Crown. Tawag doon. Handang-handa kayo sa childcare. Next, after the feeding bottle. Calibrated feeding bottle brush. Nasaan yun? Okay, ito yun. Ano pa? Basic. Brush. Ito yung medyo maliit, no? Parang doon sa nipple. Ano pa? Detergent. Ito yun. Downy. Assuming ano to? Detergent. Ano pa? Sponge. Ito yan. Ano pa? Two basins. Feeding bottle rack. Okay, ito yung feeding bottle rack. Yung lalagyan ng feeding bottles. Ano pa? Placement. Plastic mat. Plastic mat, sir. Okay. Nakalagay ba dyan yung plastic mat? Wala, sir. Okay. Para saan ba yung plastic mat? Para hindi yung mabasa. To prevent wet. prevent Remember spillage. always, no? Pag magtatrabaho tayo, dapat malinis parati yung working area natin. The same is true during your assessment sa TESDA. Dapat, kung may papagawa sa inyo, dapat malinis lagi yung working area mo. Included dyan, dun sa pag-grade sa inyo. So, may placemat. Ano ba to? Plastic mat. What else? Sinabi na ba natin yung basins? Yes, sir. Meron pa ba? Wala na, sir. Okay, wala na. So, after the preparation of your materials and equipments that you'll be needing, what's the next procedure? Clean the bottles and utensils first. Dali lang ang procedure.
procedure na to. So, clean. Anong gagamitin natin panglinis? Tubig. Okay, yung Downy. wala naman nakasulat. Detergent, no? Detergent yan. The sponge, Isang bottle brush or feeding bottle brush, Nipple Nipple brush. brush. basins, no? And your plastic mats. So spread the plastic mats on your working area in order to prevent the spillage of water. Okay, so you need 2 basins, assuming may tubig, siyempre. Yung basin natin, huwag na tayong gagamit ng tubig, no? Mahal ang tubig ngayon. So assume muna natin na may tubig yung ating basins. Okay, ito yung gagamitin natin. Isa na lang, no? Isa lang ang gagamitin natin feeding bottle. Okay, of course, kailangan tanggalin mo yung nipple dun sa crown. Then, of course, kailangan lalagyan mo yan ng detergent. And first, clean your feeding bottle inside and then the outside part of your feeding bottle. So the inside part should be cleaned by your brush with a twisting motion until you remove the milk residue. By the way, what is the rationale for cleaning the feeding bottle first? Cleaning the feeding bottles with soap and water will soften the milk residue and sterilization will be easier. Tandaan nyo yan, ha? Sige, kailangan daw tanggalin muna natin, linisin muna natin yung mga dumikit-dikit na gatas dito sa feeding bottle para mas madali natin may sterilize yung feeding bottle. So, using the twisting motion, clean the outside part of your feeding bottle and the inside part, and the outside portion of your feeding bottle should be cleaned by your sponge. Okay. Then, clean your cover also using the sponge and the ground. Ito yung panglilinis natin, yung sponge. And your nipple brush, of course, will be cleaning the nipple itself. Sometimes it's quite hard to reach the tip of the nipple. So yung iba, ginagawa nila, naglalagay sila ng asin, ng salt dito. And twist mo yung kanyang tip to remove the milk residue na nandun sa tip. So the nipple brush is used for cleaning your nipple. Sir, hindi daw po pwedeng baliktarin. Pwede rin baliktarin, no? Pwede rin baliktarin yung nipple. Okay, what else? Assuming nalinis na natin yung isang basin, babanlawan natin. Ito, malinis yung tubig na. So, babanlawan. Malinis na. Halimbawa. What's the next step? Place the hard and large objects first before putting the soap and small articles. Okay, saan? Sterilizer. Sterilizer. So, anong sabi dyan? Mauna po yung Place daw hard and large objects. the hard, alin dyan kaya yung hard and large object? Yung bottle. Okay, yung bottle. So, mauuna daw lalagay. No? Paano lalagay yan? Pag ganon? Pataob, side Kahit paano? Pataob po, sir, yung side down, sir. Pag ganon. Yes, sir. Kahit paano mong lagay yan, lulutang pa rin yan. No? Kasi may tubig. Minsan, it does not matter. Lulutang pa rin ito. Lulutang yan. Kasi maglalagay ka ng tubig. Okay? So, hindi ka mukha nung may naka-ano na talaga, no? Yung mga bagong sterilizer ngayon. Okay, so sa ganitong sterilizer, it doesn't matter. Pero, hindi mo yan, hindi magandang itataob yan. Kasi pag linagay mo yung tubig, mas madali siyang lumutang. Unlike pag nakaganyan, mapupuno siya ng tubig. Diba? So, masasubmerge siya sa tubig. Diba? Pag ginanyan mo yan, no? Pag linagay mo yung tubig, Gaganon lang siya. unlike na pag nakaganyan, pupunta siya sa ibaba. And why the large and hard objects first? Bakit kaya?
prevent the damage of the Okay, so para hindi daw ma-damage yung mga soft object. Kasi pag nadaganan niya sa baba, mas mainit yung nasa baba. Nandun yung kalan natin eh. May stove tayo dyan. Okay? So, okay. Next. After placing your feeding bottles, what's the next step? Use the water, use sterilizer. Okay, so maglalagay na ng tubig. Bakit more than half mo? More than half daw or 3/4? So ito yung kalahati. So dapat hanggang dito. Kasi sir, pag pinukat niya, Maugsi. Hindi. Ano kaya yung reason? Nandiyan yung reason. make sure the water Hot steam will clean the articles, not the boiling water. But it will make the feeding bottles. No, kasi pag punong-puno na yan ng tubig, konti lang yung steam na ma-generate. And this steam has a higher temperature than the boiling water. What is the boiling point of water? 100 ano? centigrade. Okay, 100 degrees centigrade. While your steam may reach up to 120 degrees centigrade. So, mas mataas yung temperature ng steam. No? So, yun daw yung mag-i-sterilize ng feeding bottle. And not the water itself. What will the water do to your feeding bottles? Nandyan. Become cloudy. Okay, no? Magka-cloudy lang daw. Ano bang ibig sabihin ng cloudy? May ulan? Parang moist. Yun ba yun? Yung puputi, no? Yung parang magiging blurred yung feeding bottles. Okay, so halimbawa, meron na yung tubig. Siyempre, tatakpan natin, di ba? Kailangan mong takpan. And then, after covering the sterilizer, Boil the articles 15 to 30 paano mong minutes. buboil? Sisindihan natin yung stove natin. No? Siyempre, sisindihan natin yan. Paano magbuboil yan kung hindi mo lalagyan ng apoy? So, gaano kalakas yung apoy? 100 degrees centigrade. Gaano kalakas yung apoy ng stove natin? Medium. Medium well. Medium well? pinakamainit, ay Medium. Low fire. Iba yung ano ha? I don't know, sir. I'm gonna ask with my... kahit ano. Kahit na ano sir, pwede siya kasi Pwede yung siya. boiling naman is pag nag-boil siya, pwede Okay, na. hindi pwede yung kahit na ano kasi kung low yan, Matagal. mga 3 oras bago yan mag-boil. No? Medium. So yung pinakamalakas. Ay, pinakamas. Oo, Pero kasi kailangan babantayan mo. No? Kasi aapaw. Okay, so pag yan daw, kumulo na, paano mong malalaman kung kumukulo na? umuusok. Okay, may lalabas na steam na dyan. No, may lalabas na steam na. Then, you're going to turn it dun sa low. Low fire lang. Because the boiling point will already be maintained pag nagbo-boil na yung water. Okay, so low fire. Basta may umuusok, ibig sabihin kumukulo yung nasa loob niyan. What's the next step? Wala pa yata. Nandun na ba tayo? Kunin mo sir. Hindi, for 15 minutes yata sir after Nandun boiling. muna, no? Ilang, gaano natin katagal papakuluan? 15 to 30 minutes. After the boiling point. Okay, so after the boiling point, after na may nakita na kayong usok na lumalabas, you have to time it for about 15 to 30 minutes. Bakit ganun katagal? Matay yung mga bacteria. Okay, so that you will be sure that by boiling the feeding bottles for about 15 to 30 minutes, then all if not all of your microorganisms will be eradicated or mamamatay yung mga microorganism if you boil them for that amount of time. O bakit hindi pwedeng 10 minutes lang? Kasi there are some organisms sir, or microorganisms hindi naman namamatay. Agad-agad. Kahit na boiling water. Okay, no, nandyan naman, nakalagay din lahat. Nandyan, yung mga reason. So, pag less than, sa 15 minutes, maraming microorganisms daw ang hindi mo mapapatay. So, kailangan
15 to 30 minutes. O di, bakit di 45? Para mas maraming mamatay. Yes, sir. Baka Masisira naman- naman yung na yun. Okay, masisira Yan, na mga naman. No? So, Dudulok lahat na ng yun, sir. ginagawa natin, may reason. So, kailangan daw 15 to 30 minutes. Yun yung pinakamagandang time. That's the best time para mamatay yung mga microorganisms without damaging, of course, the particles inside the sterilizer. Okay? O, halimbawa daw, tapos na yung 15 to 30 minutes. O, okay. Assuming lang tayo, ha? Wash hands. Ayan. Tapos, Open the Let the lid. sterilizer be laid away from you and remove all ano the away from you? Pag ano, Okay, Palayo sa'yo. No? Huwag Kasi yung steam papasok. niya. May steam yung Maderma. Kailangan dapat binuksan natin yan. facial. Yan. Yan. Para dun pupunta yung steam. Okay. O, next. Anong gagawin daw? Remove all the articles. Use the Use tongs. No? Yun yung ano ng tongs natin. Dito ngayon, dahil basa siya, kailangan upside down mong ilalagay dun sa feeding bottle wrap. So yung ibang feeding bottle wrap, ayun pala, ilalagyan ng mga cups and ground. Alin? Sige, question. Sir, hindi po daw lilinisin yung feeding bottle. Hindi na. No? Papatayuin mo lang naman yung ano. Malinis. Na-sterilize mo na naman yung mga bote mo. Maliban na lang, syempre. Kung marami yung depende. Rep na eh. Inimengot So, ako. depende. Okay. So, tapos na po yung procedure natin, di ba? Sa sterilization. May Dali. kakain eh. May kakain. May perfect eh. Perfect yan. Konti lang, oh. Konti lang. Game na, push na. Gin mamaya. Okay. Baby, samahan mo ko. Para dalawang araw kang walang pasok. Ha? Okay, so next procedure. Tapos na, di ba? Preparation. May kulang pala yan. Yan, niligpit mo. Yun yung tinatawag na Aftercare. aftercare. So, huwag din natin pabayaan kalat-kalat yung mga ginamit nating mga materials and equipment. So, do the aftercare. Ito yung aftercare. Ililigpit natin para we can proceed to the next. Okay, so ano yung mga materials and equipments? Okay, first procedure, wash the hands. Then, ano pa yung mga materials na nandyan? Scoop, measuring spoon. Ano na kaya to? O, yan. Wala pang pala. May gata siya talaga. Pero tinatanga Tikman mo. Ay, kaya mo. Arino! Kaya pin, mailaki eh. Oh, ano to? Measuring Scoop, no? Scoop. Oh, what else? feeding bottle. Feeding bottle, yung na-sterilize na. Ano pa? Milk formula. Ujo, Milk palo mo rin formula. yan. Oh, what else? Spatula na. Wala akong spatula rito. Alam niyo yung spatula? Yung ginagamit ni SpongeBob. Ay, mo na lang gusto niya. So, kung wala Sensi. kayong Regalo ko sa pagpantay, buntot na yan. oo, kung wala daw kayong pagpantay, kung meron pa Parang kayong isang sensi. scoop, yun yung gagamitin. No? Yun yung gagamitin. Or kutsara. Hindi po pwedeng tinataktak na sa Mamaya, malalaman natin yung Pero sa assessment, pwedeng ganun sabihin. Alin? Assuming, sir. Assuming wala kang spatula. Sa assessment, meron yan. Oh. Tinatamad na lang ako. Para tuloy-tuloy tayo. Okay? Sige, meron tayong spatula dyan. Hindi nga lawang meron. Oh, ano pa? Baby. Check the milk formula. and Kulang pa yung equipment natin. No? Ito yung tinatawag na hand towel or burping towel. Kasi mamaya, i-burp natin yung baby. And of course, the baby. Yan. The baby Danny. Baby dang. Lalagyan na. Dang. Danny. Dami. Okay, so next. Next step. Check. Check the milk formula and its vibration. O, paano natin si-check? Una, sir, pwede mo i-check dun sa prescription ng doktor. Okay. Ikadawa, sir. Una, yung prescription daw ng doktor kung gaano Ilang niya scoop. gaano karami
ang milk na ibibigay mo at ilang scoop. Ilang Yung ounce milk. ng tubig. Or kung wala namang ganon, kung walang prescription, paano mo Sa check? Yan po, nandiyan po. Okay, so yung kanyang label, yung instruction na nandito sa lata ng milk formula. Okay, check. Pagkatapos ng check, ano pang meron, anong rationale? Bakit mo kailangan? Do not exceed or decrease the prescribed ratio dilution. It might affect the baby's nutrition. Okay, huwag daw nating pasobrahan o kulangan, no? Yung na-prescribe, for example, ng doktor o yung nakasulat dyan. Kasi pwedeng maging undernourished or overnourished yung bata. Pag undernourished, ibig sabihin ko, konti yung naibibigay mong milk sa kanya. Pag sumusobra, maliban dun sa overnourished siya, pwede siyang magtae. Diba? So, Iba, yun yung maninigasyon na. iniiwasan natin doon. So, dapat, eksakto lang yung ibibigay natin gatas. O titimplahin natin gatas para sa baby. Okay, next! Place the desired amount of pre-boiled water into the calibrated feeding bottle. Kulang pala ako. Thermos, kunwari may thermos tayo. O kung wala namang thermos, ano ba yung pwede natin gamitin na tubig? Hindi ba pwede yung ano? Purified. Purified o ano? Tap water na lang. Tepid water. Absolutely. So, wala tayo sa mga bottled water. Ano yung magandang gamitin sa mga Alkaline bottled water. Wilkins. water? Hindi pare-pareho ang stand ng mga doctors. Meron nagsasabi Saan? na... Dr. Edward. Oo, according to evidence, kasi pag gagamitin mo daw yung distilled water, ang distilled water is dead water. Ibig sabihin, wala yung mga nutrients, Oh, like walang yung mga nutrients. minerals. Wala tayo sa bomba, madaming mineral. Actually kasi, yung Sa water, tepid wala water. talagang mineral yan. H2O lang siya, di ba? So, Yun yung yung mga- pinaka-basic. Magnesium, may mga nakalagay kasi doon na yung mga minerals na mga maliliit. Wala po, wala talagang mineral na makikita dun sa pure water. H2O lang kasi yung ano yan Bacteria. Yung kanyang Bacteria formula. meron So wala. Pag dinagdagan mo yan, di ba yung mga tap water natin, dinadagdagan nila ng chlorine, di ba? Pero para pampadagdag. Pero yung water per se, hindi rin naman kailangan ng baby yun. Kasi nandito na, yun ang kailanganin na baby. Nasa gatas na. So yung mga binibiling water na nakabote, ang pinakamaganda pa rin is distilled water. Distilled. Kasi ang distilled water, yung iniiwasan kasi natin dito dahil sensitive yung digestive system ng baby. Para maiwasan natin yung mga bacteria or undesired elements na makaka-apekto dun sa digestive system ng baby. So yun nga, mas maganda talaga yung dead water, kung tinatawag natin dead water, kasi wala siyang ibang kasama. No? So para sa baby natin, it should be distilled water. Tanda ng kita pag may ganun. Oh, yung mineral water kasi, may mineral nga yun, may dagdag na mineral, kaya tinawag siyang mineral water. But distilled water, wala talagang kasama yun. It's pure water, which is the best water na gagamitin sa baby. Okay, kung wala ka namang distilled water, anong gagawin? Okay, papakulo. Sterilized water. The same, 15 to 30 minutes dapat yung pagpapakulo natin. Kasi yun, mamamatay nga yung mga microorganisms pag gano'n, 15 to 30 minutes. Kaya nga sabi dyan, pre-boiled water. Nung ginawa yan kasi, wala pang bottled water. Pre-boiled water daw. Ano sabi? Sige nga, basahin natin yung procedure. Use pre-boiled water to prevent Okay. Use pre-boiled water in order to prevent gastrointestinal problems. And put your pre-boiled water first. Mauuna daw, dinalagay yung tubig bago yung gatas. Bakit daw? Para kung sukat sir yung tubig. Okay, to Tubig get na, sir. the exact calibration. Para eksakto yung ratio ng tubig at saka nung gatas. Kasi pag nauna yung gatas, anong mangyayari dyan? Sobra siya. Kukulang. Kulang yung tubig. No? Kasi sabihin, prepare ka ng 4.
4 Magiging 3 and a ounces. half lang. O linagyan mo na ng ano yan, tapos tinignan mo lang sa 4. Four na. Oo, nasa Hindi 4 na. eksakto. So dapat, halimbawa kung pinapag-prepare ka ng 4 ounces, una na yung tubig na ilagay mo 4 ounces. Depende ngayon sa dilution kung gaano karami yung scoop ng gatas na ilalagay. Okay, halimbawa, sinabi, prepare 2 ounces of milk on a 1:1 dilution. 2 scoop, 4 na tubig. Ala. 2 ounce ng tubig, sir, Okay, tsaka 2 2 ounces scoop. ng 1:1. tubig at 2 scoops. 1:1. No? 1:1 ang dilution. No? Okay. O paano na, ano naman ang tawag pag halimbawa 2 ounces yung tubig, 1 scoop lang ang 1:2. 1:1. 2:1. Para yun, 1:2. Para 1:1 half. 1:2. 2:1. O 2 ounce ng tubig daw, tapos isa lang ang scoop. 2:1. 2:1. So, ang ibig sabihin nun, kaya isang ounce lang, isang scoop lang, siguro, nagtatae yung bata. Pinabawasan yung gatas na linalagay. Sir, pag sobrang tigas naman yung tae niya. Magatas. Minsan, Sobrang tigas yung tae. kulang, yun nga. So, yun yung mga reason. So, may reason talaga bakit piniprescribe yung mga ganong klaseng ratio, dilution. Tsaka sa may mga milk formula talagang doon. Meron ganon din. Kaya nga depende kung ano yung nakasulat na lista. Like yung Wyatt, ano siya, 2:1 siya. Ano ba yun? Ano yung Wyatt? S26, Bona. Okay. Bona. Okay, so, dilution. Leslie ito. O, sana tayo? Right, sir. Add the prescribed amount of milk powder using an appropriate measuring scoop. Okay. O, halimbawa, ito yung measuring scoop. Ayan. Ay, kailangan ko. Oo, Rina. Yung spatula. Okay. Ba't di na lang natin ganyan eh? So, sobra siya, sir. Yan, Titigas. yan, o, pantay na. O. Siksik yan, sir. Siksik. Mas madami yung no? laman niya. Hindi mo rin makukuha yung Siksik, exact liglig, measurement ng milk kasi compress yung milk. So pagkakuha mo, gagamitan mo ngayon ng spatula or any Flat. material na pwedeng ma-flat yung milk. Di ba Huwag lang pwede? sa kamay. Para makuha, huwag lang sa kamay. No? Lalong-lalo na kung hindi naghugas Nagugas yung doon. kamay. Yapo naman ako. Okay, so lalagay daw natin. Gugulungan ko yung bono. Pagkalagay ng milk. Yung Cerelac. Tap the bottle and shake it gently for 30 seconds or more until the formula is completely ready. O, paano yung shake it gently? Ganyan, sir. Sir, hindi ako marunong mag-shake. Rebrand na. Oo, hindi pwedeng pa ganito yung pag-shake ha. Ganyan, sir. Ganun Kakahangin. daw yung shaking. O kaya, ganyan lang. Ay, di ba mag-shake mo ganyan? Wagas na eh. So, pinutulo ka po. Ate, paano lang pag-shake yung So, hindi ganyan sila. Ganyan lang. Di ba mga ganyan? Bakit daw hindi ganyan, Jill? Kasi lalabas. Oo, lalabas. Lalabas, Jeep, pag ito. Ito. Parental guidance. Ano ba? Bakit? Lalabas yung gatas, kayo na lang. Hindi mo ba alam? Yan. Tatay Sel. Dalawa kayo isipan. Ma'am talaga. Wala lang. Ikaw lang naman ang nag-isip. Sir, ano sabi daw niya? Parental guidance. Late reaction. Pero nakikitawa siya. Sa kanya mo. Parental guidance. Sterilized ano.
Tama, malinis. Kasi pag ganyan daw, Mawawala na marami yung yung bubbles na Nagbabubbles magpo-form. talaga. Magkakakabag. Magkakaroon ng bubbles. O yun. Ano ba yung magiging ano ng bubbles? Kabag. K-bag. Colic. No? So kaya gently lang para hindi tayo masyado makapag-generate ng bubbles. Eh, wala na akong mamalagwa. Parati yun yung tinatanong nila pag sa preparation of milk. So Mamalagwa, gently, magando na. ang pag-shake Uy, ako or talaga matindi ako. Hindi din ko pwede. pero yung ganun, madali. At saka, madaling-madalyot naman ang gatas. No? Baka bear brand nga yung gamit mo, mahirap. Pero ito kasi talagang madaling matunaw. Yung mga milk formula. Okay. Maligam-gam. So, after shaking it for about ilang 30 seconds? seconds. 30 seconds or more until the milk is fully diluted. What are you going to do now? Test the temperature of the milk before giving it to the baby by placing a few drops in the inner side of the wrist. Saan yung inner side of the wrist? Saan ba yung wrist? Pulso. Ito yung pulso. No? Ito yung pulso. So, dito. Kasi ito yung pinakamanipis na balat daw sa katawan natin. So, pinaka-sensitive siya sa temperature. So, put a few drops of milk para matest mo yung temperature. Pero yung iba dito nga. Yes, sir. Yan po. Yan. Ano pa? Halimbawa, okay na yung milk. Oo. Always hold the baby while feeding him. Okay, so tapos na doon sa preparation. Papadedein na natin, no? So in feeding your baby, it is best to place a burping towel or a hand towel on your shoulder. Para mamaya, pag binurp natin, hindi madumihan yung ating damit. Okay. So sabi dyan, always Hold the baby. hold the baby. Bakit? Para hindi siya, sir, masamid. Hindi siya masamid, sir. Kasi usually pag Skin contact. Skin to skin and eye to eye contact. Yung bonding nga, may establish mo. So, wag mo lang iiwanan dyan yung baby. Tapos, Uy, may namatay ganyan. Yung anak ng kaibigan namin namatay. Ano pa? Nabulunan siya. Choking. Aspiration is choking. Ano pa? Contents and food. Baka mahulog yung bote niya, sir. Ano pa kaya? Ano ba man nandyan? Di ba may- Could have ear ear infection. infection daw. Paano magkaka-ear infection? Sir, kasi tumutulog. Sa mo, pwedeng tumulo yung gatas niya dito. Sa tenga. Papasok sa tenga. Yung gatas So, magiging... hindi daw natin dapat iniiwanan. Dapat, kinakarga mo. Or binabantayan mo habang dumedede. But it is best to hold the baby. Dahil nga para makapag-establish tayo ng rapport dun sa baby. Okay, what else? Kung meron dyan. Never? Never leave the baby alone with a bottle. Ayun tayo kanina. Never spray or jerk the baby while feeding. Pag daw pinapadede natin, huwag natin Alog-alogin. ginaganyan. No? Huwag natin sinusway. Pag pinapadede, ha? Kasi sabi natin doon sa before, pag umiiyak, doon mo siya sinasang or sinusway. Pero pag dumedede yan, normally, hindi naman yan iiyak. Maliban na lang kung may nararamdaman. So never sway daw kasi nga pwede ring mabulunan yung baby. Pag sinusway mo habang pinapa. Pero may record na yung 30 minutes. Okay, what else? Sing mama ba? Sing lullaby for the baby. Huwag muna tayo mag-sing ng lullaby. We'll be singing during your final assessment ng lullaby. Mag-pokey-pokey. And after that, Hindi na okay, ganito yung, paano kaya yung pag-feed ng, halimbawa, yung pinrepare natin 2 ounces kanina. Papaubos ba yon? Hindi, sir. Ay, sayang naman kung hindi. Depende kung anong Hanggat kaya makakain niya Sa lang, pag hindi sir. siya kaya, sir, hindi mo na pwede paubusan. Okay, ganito yun, no? Hindi kasi pag infant Pag halimbawa, nutrition naman. kung ilan man yan na pinaprepare sa'yo, pagkalahati na raw, halimbawa yung 2 ounces kanina, naubos na yung 1 ounce, then iba-burp mo na. Iba-burp na natin yung baby. And then, after finishing the half of the milk formula, you're going to let the baby finish again the other half. And after finishing
i-burp natin siya ulit. No? Meron naman, yung iba, sinasabi nila, after every ounce naman, kung sakaling 4 or 8 ounce yung milk na pinrepare mo, yung iba gusto nila, tigwa 1. Ebalil yung Pero yung baby. 1/2, pwede na. Kung 8 ounce yung, kasi pag malaki na yung baby, parami na ng parami, yung gatas na piniprepare mo, kasi nakakayanan na niya yun. So kung 8 ounces, yung pinrepare mo, pwede doon sa 4 ounce, pagkalahati na, i-burp, and then the other half, yung another 4 ounces, iba-burp mo na naman siya. Ha? Malaki na sir, tuloy-tuloy mo yung Oh. Hindi na maaawat, sir. Parang nga hindi siya, Gigigil pa sa mabuhay. buto. Parang kinain niya. Kailangan i-burp. Bawang breastfeed na. O yun ang mahirap, di natin alam kung nakailang ounce na siya. Ito kasi, hindi naman breastfeeding yan. Sa lahat ng Mama, mga ang kape? breastfeeding din. Oo nga, saan Oo, ang may galing yung kape Sino yung kape? Ng kape. May inggit ko, di na Oo, parang kabay kape na bagong timpla. And then, Si Kuya, after kumakain ng that, kopi ko. do your aftercare and hand Bigyan mo wash. nga ako. Wala na. Spread the love ka dyan. Wala na. Wala na. Yan na. Okay na po, sir. After care. So,